Hey guys, sama kayo na tayong sine, Civil War. And di ko alam kung alam ng iba, no? Half off ang sine pag Tuesday. So $6 lang dito. Tapos ang lapit ng sinehan na to sa amin, 6 minutes lang sa bahay. Hello. Hi. So, I gotta stick. Oh, just here we go. Here we go. Here we go. Let's go. Oh, nice. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Discount Tuesdays. The ticket is $6 and change, so total $7, including tax. 14. About this way. Oh, here's my spot. Table. You can order lounge chair. Okay, where's my phone? Make it. Okay, here we go. Here we go. All right. If you press the button, you're gonna call the waiter to order. Taking some orders. Okay guys, movie's done. Okay guys, isa na masabi ko yung ending epic, grabe. So napawaw nga ako eh. Wow. Oh, wow. Parang gusto ko pang ulitin yung lalo na yung part na huli, no? Ganda. Yes, let's go. Hey guys, nakauwi na ako, no? So, movie review tayo. Movie review. I think this movie is worth watching. Yun nga lang, no? Yung kabila, sabihin yung mga left-leaning, mga liberals, democrats, ayaw nila na panoorin natin tong movie. Ayaw nila na suportahan tong movie na to. Bakit? For some reason, ayaw nila na maging aware tayo, no? Gusto nila habang buhay tayong tulog kahit na tyrannical na yung government. 'Di ba? Ayaw nga nila ng Second Amendment. Ayaw nila na mag-aklas tayo pag naging tyrannical na yung government. Actually, itong movie na to, hindi sinabi paano naging tyrannical yung government, pero merong hint, no? 3 terms na yung yung president, no? 3 terms na. Sabihin tyrannical, ayaw nang bumaba sa pwesto eh. Okay? So usually kasi ang law is dapat dalawang term lang, 'di ba? And then kailangan ipasa ng presidency. Nakatatlo na, hindi pa rin mababa. So I assume yun yung dahilan kung bakit siya nag-civil war. Okay? So may mga misconceptions regarding sa movie, no? Isa na diyan yung mga nagsasabi na, oy, ano yan, predictive programming. Well, pag superficial, pag hindi mo pa napapanood, siguro yun ang iisipin mo, oy, pinipredict niya na magkakaroon tayo ng civil war. Hindi, actually, hindi. Hindi nga in-explain paano nagkaroon ng civil war eh. Malalim yung storya para sa akin. Nakakatawa lang, no? Pag binabasa ko yung mga comments sa mga movie reviews, may mga nagko-comment na halata hindi naman napanood yung movie.
So I'm sure ano to, mga liberal Democrats to. Kaya ayaw sa movie. No, hindi naman nila napanood. Like nagfo-focus sila sa ano daw, bakit daw naging magkakampi yung ano, California at Texas. Yun nga si ano yung movie. It's not about red versus blue or Democrats versus Republicans. Hindi. Ano to it was yung it was told in the eyes of the from the eyes of the journalists. Yung sa pananaw ng journalist to. Okay? So, isa sa mga misconception na ginawa tong movie na to para magkaroon ng division sa US, para mag-away-away. Hindi eh. Sa pananaw to ng ano ng journalist. To the point na merong magko-conclude ka na itong movie na to is anti-war. Ayaw mo, pag napanood mo to, sabi mo sa sarili mo, ayaw mo ng gera. Bakit? Kasi nakakatakot. Isa na dyan yung ano, yung palagi ko na may mention during SHTF, like ito, Civil War, SHTF yan, no? Pag may gunshot wound, siguradong patay ka. Kasi walang ospital, saan ka dadalhin, di ba? No? Yung mga kasama mo mismo ang magagamot sa'yo, pero may limitation yun eh. Paano kung natama ka nga ng bala? Di ba? Tapos lalo na kung 5.56 ang tumama sa'yo. No, talagang ano na, life ending. Okay, so yun, may mga misconception, no? Kung hindi mo pa napapanood, siguro, sabi, ano yan, alam ko na yan. Nagpo-promote yan ng violence, ano yan ng predictive programming, which is the opposite. Pag napanood mo ito, matatakot ka kung ano yung nangyayari during Civil War, talagang, or any war for that matter, kasi yung, bigyan ko na ngayon ng hint, no? Yung journalist dito, meron siyang PTSD dahil ang dami niyang na-witness na ano na patayan. So kaya nga kayo mismo aayaw kayo sa gera. Aayaw kayo sa gera pag napanood niyo to. Okay? Ano pa yung mga napanood na ano yun nga no, yung pag binabasa niyo yung mga comments sa mga movie reviews, may mga nagsasabi no, nahalata hindi nila pinanood yung movie. Sabi, it's unbelievable that California and Texas will be together. Well, di ba ang kasabihan niya, the enemy of my enemy is my friend. Kahit magka-opposite ang Texas at California, kung may common enemy, mag-unite yan. And na-mention ko din na dati nga magkakampi ang Russia at saka Amerika, di ba? Dahil ang common enemy at that time is Germany. So, maganda yung ano hindi siya yung literal na barilan lang or nag-i-encourage lang na magkagulo. Hindi merong mga hidden meaning no? Yung mga ganon. Bakit nagka-alliance yung ano? Hindi naman in-explain do pero minention lang. Pero yung mga nagko-comment sa mga movie reviews, doon lang nagfo-focus. So halatang hindi nila pinanood yung movie. Okay? So, what else? Yun nga, mahirap yung ano, survival of the fittest pag may gera, no? And yun nga, kahit kalahi mo, pwede kang patayin. Kalahi mo. And then, may isang aspect yung nakakatakot na pag wala nang batas, basta na lang pumapatay ng tao kahit walang dahilan. Yun yung nakakatakot. Kanino ka magsusumbong? Wala namang pulis. Walang militar. Diba? Yun yung isang nakakatakot. So nakakatakot mag-travel. And then may isa pang aspect Tinanong yung tatay niya, kasi yung tatay mo, it's in a farm in Missouri, parang gano'n. No, parang ano daw nila, dinideny na may kaguluhang nangyayari. So ibig sabihin, may normal na reaction, may mga tao na gano'n na feeling nila wala namang kaguluhan pero grabe yung patayan. 'Di ba? And then isa pa, kung may mahuli na nahuling kalaban, anong ginawa doon sa mga nahuli? Pinatay. Kasi wala ka namang si war nga sa mo ikukulong, hindi mo yan kukulong, papatayin mo na lang, ganun. Pag naipaglaban ka at nahuli ka, malamang papatayin ka na lang. Kaya nakakatakot. Maraming learning experience para sa akin. Hindi siya predictive programming, more on a warning. No? Warning. Kung talagang iisipin mo, warning to na pag nagkagulo, lalo na dito sa US, ganito mangyayari. Halos parehas ng weaponry, parehas ng tactics, 'di ba? Parehas Tsaka hindi mo alam kung ang nakakatakot pa,
yung hindi mo alam kung sino yung masasalubong mo pagka bumiyahe ka. Kung maka-encounter ka ng wala lang, gusto lang pumatay, no? Wala, yun. So, yun isa sa mga nakakatakot. And, eto ang hirap magbigay ng movie review nang hindi magbibigay ng spoiler, no? Yung sa end ng movie, no? Usapan, ang order is patayin yung presidente. No capture daw, no capture. Papatayin na. So, kita nyo? In reality, hindi nangyayari yung ano. Meron pa time na naipag-negotiate yung president, yung assistant ng president. Pero wala na, papatayin na lang lahat. Mas madali kasi kung ganun eh. 'Di ba? Wala nang usapan. I think, mas realistic yung ganung senaryo. Kaysa yung makukorner na, tapos makikipag-dialogue pa. Yun ang mga hindi realistic. Okay? And then, kung observant kayo, maganda rin pag-aralan yung tactics na ginamit nila paano mag-clear ng mga rooms. Maganda. Paano yung assault nila dun sa White House. Maganda, no? And ano pa? So basically, ganun na nga, no? Kung hindi pa napapanood Civil War, I highly recommend it kasi mayroon kayong mapupulot na aral. Hindi siya yung basta barilan eh. Okay? Because the story was told from the perspective of the journalist na naka-experience na ng ilang wars or ilang kaguluhan to the point na nagka-PTSD siya. Okay? Yan. So, yan. Maganda panoorin, guys. No? Maraming learning experience. Dapat lang alamin nyo kung ano yung mga hidden messages ng movie. Hindi to yung misconception talaga, guys, na akala nila ay, ini-encourage tayo mag-revolt, ini-encourage tayo mag-civil war. Hindi. Actually, pag napanood mo nga ito, mapapaisip ka eh. Ayaw ka sa gera kasi nakakatakot ang gera. So, that's it, guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin. Panonood ng sine and pag-movie review ng Civil War A24. See you next time. Bye.